it's MJ, and this is another episode of our real life true story, part 5, called Call Center. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na sa mga nagsisimulang makinig sa channel ni Miss MJ. Ako po si Jessa, taga QC. Dati po akong call center agent. Ang kwentong isi-share ko sa inyo ay nangyari noong pauwi ako galing sa trabaho. That was 2014. Hindi ko makakalimutan ang araw na nangyari yon. Dahil akala ko noon hindi na ako mabubuhay pa. Dahil nga call center agent ako, normal na sa akin ang umuwi ng madaling araw. Pagod na pagod akong bumaba sa sasakyan. Ilang minutong lalakarin bago makarating muna sa bahay namin. Naalala ko noon, nag-scroll muna ako sa FB account ko habang naglalakad sa may pasilyo. Tawang-tawa pa ako noon sa memes na nabasa ko. Yun nga ang ginawa ko para mawala kahit kaunti ang pagod ko. After a while, napansin kong may anino sa likod ko. Kaya lumingon ako agad. Pero bigla din naman nawala yon. Naglakad na ulit ako. Pero napansin kong may sumusunod talaga sa akin. Pero pag lumilingon naman ako, wala akong nakikita. Kinabahan ako noon kasi madilim talaga ang iskinita na yon. I walk faster. Pero nanlaki ang mga mata ko nang may biglang kumalabog sa may likuran ko. Kasunod nun ay ang kadena na parang nasa paa ng taong naglalakad. Kaya sa sobrang takot, naging lakad-takbo na ang ginawa ko. When I was sure that someone was really following me, ay nagtago na ako sa may maliit na uwang sa eskinita para malaman ko kung sinong sumusunod sa akin. Doon ay kitang-kita ko ang lalaking may kadena sa kanang paa. Sobrang itim niya at namumula ang mga mata. Mas lalo akong natakot nang makita ko ang kutsilyo na dala niya. Hindi ko alam kung paano ako makakatakas noon. Few minutes passed and naisip kong tawagan ang kuya ko. But when I was just about to call him, bigla na lang bumulaga yung lalaki sa harap ko. Sigaw ako ng sigaw at nagtatatakbo. Sinusundan niya pa din ako kaya mas lalo akong binilisan ang pagtakbo. Hanggang sa makarating ako sa bahay namin. My hands were both shaking habang binubuksan ko yung gate. Ilang metro na lang yung layo ko sa kanya, kaya mas lalo akong natakot. Nung mabuksan ko na, ay dali-dali akong pumasok sa loob ng bahay at sinara yon. Nung nasa loob na ako, binuksan ko ang ilaw at nag-iiyak. Lahat ng takot ko kanina ay nilabas ko na, kaya nagising ang pamilya ko. Tinanong ako ni mama kung ba't ako iyak ng iyak at bakit pawis na pawis ako. But I can't say anything. I was just crying my eyes out while my mom was hugging me. Buti na lang talaga sinamahan nila ako sa sala hanggang umaga. When morning comes, my mom asked me kung ano nga ba talaga ang nangyari. Sinabi ko sa kanila na may humabol na lalaki sa akin, pero parang hindi tao kasi iba yung itsura niya. Sinabi ko ring may dala pa nga siyang kutsilyo at buti na lang di niya ako naabutan. Kundi baka kung ano nang nangyari sa akin ngayon. Niyakap ako ni mama at sinabing dapat tinawagan ko ang kuya ko. Sinabi ko namang sinubukan ko nga, pero nakita ako ng lalaking yon. Simula nun, agad akong nag-resign sa trabaho. Grabe ang traumang inabot ko nun. 3 months din akong nasa bahay lang nun. Bago ako naghanap ng daytime job, takot kasi akong lumabas kasi nai-imagine kong baka inaabangan lang ako ng lalaking yun sa labas at baka pag nakita niya ulit ako ay patayin na niya ako. Sa ngayon, dito sa isang malaking mall sa QC na ako nagtatrabaho. Ni minsan talaga, never na ako umuwi ng gabi at madaling araw. Hanggang dito na lang po muna ang kwento ko, Miss MJ. Maraming salamat po sa pagbabasa. That's it. This story is from Jessa ng QC. Thank you for sharing your story, short story, Jessa. If you have another story to share, just message me and I will send Gcash in return. Thank you for watching this video. Bye!